Ako nga pala si Astro at ngayong gabi may isa na namang nakakakilabot na kwento. Isang kwento ng kababalaghan sa isang misteryosong Jollibee sa Mindanao na hindi mo gugustuhing pasukin sa 10 oras ng gabi. May tanong ako sa inyo sa dulo ng video, kaya siguraduhin panoorin hanggang dulo. Don't forget to like and subscribe para sa mas marami pang kwentong kababalaghan. Story time. Sa isang maliit na bayan sa Mindanao na tinatawag na San Isidro, nakatayo ang isang lumang Jollibee sa dulo ng isang tahimik na kalsada. Kilala ito bilang Jollibee ng puso, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa kakaibang hugis ng gusali na parang puso kapag tiningnan mula sa itaas. Matagal nang bulungan ng mga residente tungkol sa kakaibang nangyayari sa loob ng fast food restaurant tuwing gabi, lalo na pagkatapos ng hating gabi. Ngunit para sa grupo ng 4 na kabataan, si Ana, Carlo, Liza at Mark, ang mga kwentong ito ay mga alamat lamang, mga kwentong pampatakot na sinasabi ng mga matatanda para pigilan ang mga bata na magpagala sa gabi. Isang gabi, dahil sa isang pustahan, nagpasya ang grupo na magtungo sa Jollibee ng puso pagkatapos ng kanilang klase sa kolehiyo. 2:00 ng madaling araw, isang oras na wala ng ibang bukas sa San Isidro. Ang plano, mag-order ng pagkain, magkwentuhan, at patunayan na walang katotohanan ng mga bulungan. Si Ana, ang pinakamatapang sa grupo, ay nanguna sa paglalakad patungo sa restaurant. Ang malamig na hangin ng Mindanao ay may halong amoy ng dagat at niyog. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa paligid, parang may mga mata na nakamasid mula sa dilim. Pagdating sa Jollibee, napansin nila na bukas pa rin ito kahit na wala ni isang kotse sa parking lot. Ang neon sign ng Jollibee na may mukha ng sikat na maskot ay kumukurap-kurap na parang hindi maayos ang kuryente. Pumasok sila at isang matandang babae ang nasa cashier kung saan nag-o-order ng pagkain, nakangiti ngunit hindi nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay parang walang buhay tulad ng mga mata ng manika. Kakaiba naman dito, bulong ni Liza habang kinikilabutan. Pero pinigilan ni Ana ang grupo na magmalabis sa pag-iisip. Umorder sila ng spaghetti, fried chicken at mga soft drinks at umupo sa isang mesa malapit sa bintana. Habang kumakain, napansin ni Carlo na may kakaibang lasa ang pagkain. Ang spaghetti sauce ay parang mas maalat kaysa karaniwan at ang manok ay may kakaibang texture, parang hindi luto ng maayos. Parang dugo ang lasa nito, sabi niya. Natatawa pero halatang kinabahan. Tumawa lang si Mark at sinabing masyado siyang paranoid. Pero habang nagkukwentuhan, napansin nila na ang orasan sa dingding ay tumigil sa 12:00. Ang tunog ng radyo na nagpapatugtog ng masayang jingle ng Jollibee ay biglang nag-iba, naging mabagal at garalgal, parang sirang plaka. Biglang nagdilim ang ilaw sa loob ng restaurant, 1 segundo lang, pero sapat na para magkatinginan ang 4 na magkakaibigan. Ano yon? Tanong ni Liza na halos mapatayo na. Kuryente lang yan, sagot ni Ana, pero ang boses niya ay nanginginig na rin. Nang bumalik ang ilaw, napansin nila na wala na ang matandang babae sa counter. Walang tao sa kusina, walang tunog ng mga kagamitan, at wala ni isang ibang customer. Ang Jollibee ay parang isang abandonadong gusali, pero kanina lang ay buhay na buhay ito. Guys, tara na, umuwi na tayo, sabi ni Mark, na ngayon ay hindi na rin mapakali. Pero nang tumayo sila at sinubukang buksan ang pinto, nakalock ito. Sinubukan nilang kumatok, sumigaw, pero walang sumasagot. Ang mga bintana na kanina ay malinaw ay ngayon parang natakpan ng makapal na hamog. At mula sa labas, may mga anino na gumagalaw. Hindi malinaw, pero parang mga figura ng tao na hindi tama ang hugis. Biglang may narinig silang tunog mula sa kusina. Isang mahinang pag-iyak, tulad ng isang bata. May tao ba dyan? Sigaw ni Carlo, pero walang sumagot. Dahil sa kuryosidad, nagpasya ang grupo na tingnan ang pinanggalingan ng tunog. Habang papalapit sila sa kusina,
napansin nila ang isang amoy, mabaho, parang bulok na karne. Sa loob ng kusina, walang tao, pero may isang malaking palanggana sa gitna ng counter, puno ng pula at malapot na likido. Sa paligid nito, nakakalat ang mga laruan ng Jollibee, mga figurine ng mascot na nakangiti, pero ang mga mata nila ay parang sumusunod sa bawat galaw ng grupo. "Ayoko na dito," sigaw ni Liza at tumakbo siya pabalik sa dining area. Pero nang sumunod ang grupo, napansin nila na iba na ang itsura ng restaurant. Ang mga pader na dating pula at dilaw ay ngayon puno ng mga kakaibang ukit, mga simbolo na hindi maintindihan, parang mga sinaunang ritual. Ang mga upuan at mesa ay parang lumang-luma na, puno ng bitak at tamag. At sa gitna ng dining area, nakatayo ang mascot ng Jollibee, hindi isang costume, kundi isang estatwa na parang buhay na nakatingin sa kanila. "Welcome to Jollibee," sabi ng isang boses mula sa estatwa, pero ang boses ay hindi masaya. Ito ay mababa, garalgal, at parang galing sa ilalim ng lupa. Biglang gumalaw ang estatwa, dahan-dahang lumapit sa kanila. Ang mga kabataan ay nagyakapan sa takot, hindi makagalaw. Si Ana na dating matapang ay napaiyak na rin. "Ano ang gusto mo sa amin?" sigaw niya. Ang estatwa ay tumigil at ang ngiti nito ay naging mas malawak, halos mapunit ang mukha. "Kailangan ko ng kasama," sabi nito. "Kailangan ko ng mga bagong kaibigan para sa puso." Sa salitang iyon, biglang nagbago ang paligid. Ang restaurant ay naging isang malaking silid na parang yungib, na may pulang ilaw na nagmumula sa gitna, isang higanteng puso na tumitibok, pero hindi ito puso ng tao. Ito ay gawa sa laman, dugo, at mga bagay na hindi nila maunawaan. Ang grupo ay tumakbo, pero parang walang katapusan ang yungib. Ang mga laruan ng Jollibee ay nasa paligid, ngayon ay may mga mata na duguan at mga ngiti na parang mga hayop. Ang tunog ng pag-iyak ay lumakas at napansin nila na ang mga boses ay galing sa mga laruan mismo. "Huwag kayong umalis," sigaw ng mga laruan sa koro ng mga boses ng mga bata. Sa desperasyon, nahanap ng grupo ang isang pinto sa dulo ng yungib. Sinubukan nilang buksan ito, pero may humawak kay Liza mula sa likod, isang kamay na gawa sa plastic tulad ng sa maskot, pero malamig at basa. "Huwag mo akong iwan," sigaw ng boses, at bago pa makatakas si Liza, hinila siya pabalik sa dilim. Ang tatlo ay tumakbo at sa wakas, nabuksan nila ang pinto. Nang makalabas sila, nasa labas na sila ng Jollibee, pero iba na ang San Isidro. Ang bayan ay tahimik, walang tao, at ang langit ay pula. Ang Jollibee ng puso ay wala na sa likod nila, parang hindi ito kailanman nakatayo doon. Si Liza ay nawala, at kahit anong tawag nila, hindi na siya sumagot. Mula noon, hindi na muling bumalik sina Ana, Carlo at Mark sa lugar na iyon. Ngunit tuwing gabi, naririnig nila ang jingle ng Jollibee sa kanilang isipan, at sa kanilang mga panaginip, nakikita nila ang estatwa ng maskot na nakangiti at nag-aanyaya sa kanila na bumalik sa puso. Ang tanong ko sa iyo, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Ana, Carlo, Liza at Mark, ipagpapatuloy mo ba ang pagtuklas sa loob ng Jollibee ng puso o tatakbo ka na palabas sa unang senyales ng kakaiba? At bakit?